Siniguro ng kalihim ng Department of Agriculture na may sapat na budget para sa fuel subsidy na maaaring ipamahagi sa farmers at fisheries sector kasunod yan ng sigalot sa Israel at Iran. Samantala, nakatakda ng buksan ng National Food Authority ang renovated na warehouse sa Nueva Ecija. Yan at iba pa sa report ni Kate Trenia. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na makakatanggap ng fuel assistance mula sa pamahalaan ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Kasunod ito ng sunod-sunod na taas presyo sa langis dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mayroong nakalaang 150 million pesos sa 2025 General Appropriations Act para sa subsidiya sa krudo, kung saan naglaan ng tig 75 million pesos para sa magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng kalihim, ilalabas ito kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Samantala, nasabat ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs o BOC ang 2 milyong pisong halaga ng smuggled na pulang sibuyas sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental noong June 11. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra agricultural smuggling. Ayon sa DA, tinatayang 25 metric tons ng sibuyas mula sa China ang misdeclared bilang frozen goods. Pinasalamatan naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mabilis na aksyon ng BOC at District Collector Arthur Sevilla dahilan para hindi makarating sa pamilihan ang smuggled goods. Magbubukas naman ang National Food Authority o NFA ng bagong renovated warehouse sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Layo nitong suportahan ang mga lokal na magsasaka ng palay. Kasunod ito ng pagbubukas ng iba pang warehouse sa Bulacan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Dipolog. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Trenia, Congress News.